Pang-araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung ang mga tao ay naniniwala sa Diyos at maranasan ang mga salita ng Diyos na may isang pusong gumagalang sa Diyos, kung gayon sa ganoong mga tao ay makikita ang kaligtasan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Ang mga taong ito ay magagawang magpatotoo sa Diyos. Kanilang isinasabuhay ang katotohanan at ang kanilang pinatototohanan ay siya ring katotohanan kung ano ang Diyos at disposisyon ng Diyos, at namumuhay sila sa gitna ng pag-ibig ng Diyos at nakita ang pag-ibig ng Diyos. Kung nais ng mga tao na ibigin ng Diyos, dapat nilang matikman ang kagandahan ng Diyos at makita ang kagandahan ng Diyos. Sa gayon lamang, maaaring magising sa kanila ang isang pusong nagmamahal sa Diyos. Isang pusong handang mabuhay ng gumugugol para sa Diyos. Hindi ginagawa ng Diyos na ibigin siya ng mga tao gamit ang mga salita at pagpapahayag o kanilang imahinasyon, at hindi niya pinipilit ang mga tao na ibigin siya. Sa halip, ginagawa niyang ibigin nila siya sa kanilang kusang kalooban. At ipinakikita niya sa kanila ang kanyang kagandahan sa kanyang gawa at mga pananalita. At matapos ito ay naibubunga ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Tanging sa ganitong paraan lamang maaaring magpahayag ang tao ng tunay na patotoo sa Diyos. Hindi iniibig ng tao ang Diyos dahil sila ay napilit ng iba na gawin ito. At hindi rin ito panandali ang bugso ng damdamin. Iniibig nila ang Diyos sapagkat nakita nila ang kanyang kagandahan. Nakita nila na may lalong higit pa sa kanya na karapat-dapat ibigin ng mga tao, sapagkat nakita nila ang kaligtasan, karunungan, at kamanghamanghang mga gawa ng Diyos, at bilang resulta, sila ay tunay na pumupuri sa Diyos, at tunay na naghahangad sa Kanya, at doon ay nagigising sa kanila ang ganoong simbuyo ng damdamin, na hindi sila maaaring mabuhay na hindi nakakamit ang Diyos. Ang dahilan kung bakit yaong mga taong tunay na nagpapatotoo sa Diyos ay nakakayang magbigay ng umaalingaw-ngaw na patotoo sa Kanya ay dahil ang kanilang patotoo ay nauugat sa tunay na kabatiran at tunay na paghahangad para sa Diyos. Ito ay hindi ayon sa isang bugso ng damdamin, ngunit ayon sa kabatiran sa Diyos at sa Kanyang disposisyon. Sapagkat sila ay nakarating sa pagkakilala sa Diyos, sa pakiramdam nila ay tiyak na dapat silang magpatotoo sa Diyos at magsisilbi sa lahat na naghahangad sa Diyos na makilala ang Diyos at magkaroon ng kamalayan sa kagandahan ng Diyos at sa Kanyang pagkatotoo. Tulad ng pag-ibig ng mga tao para sa Diyos, ang kanilang mga patotoo ay kusang loob. Ito ay tunay at mayroong tunay na kahulugan at halaga. Hindi ito balintiyak o guwang at walang kabuluhan. Ang dahilan kung bakit ang mga umiibig lamang sa Diyos ang may lalong higit na halaga at kahulugan sa kanilang mga buhay, at sila lamang ang tunay na naniniwala sa Diyos, ay dahil ang mga taong ito ay namumuhay sa liwanag ng Diyos. Sila ay maaaring mamuhay para sa gawa at pamamahala ng Diyos. Hindi sila namumuhay sa kadiliman, kundi nabubuhay sa liwanag. Hindi sila namumuhay ng walang kahulugang mga buhay.
ngunit mga buhay na pinagpala ng Diyos. Tanging ang mga taong umiibig sa Diyos ang makakayang magpatotoo sa Diyos. Sila lamang ang mga saksi ng Diyos. Sila lamang ang pinagpala ng Diyos. At tanging sila lamang ang magagawang makatanggap ng mga pangako ng Diyos. Yaong mga nagmamahal sa Diyos ay mga kaniig ng Diyos. Sila mga tao na iniibig ng Diyos at natatamasa nila ang mga pagpapala kasama ang Diyos. Tanging ang mga taong tulad nito ang mabubuhay hanggang sa kawalang hanggan, at sila lamang ang magpakailanmang mabubuhay sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Ang Diyos ay para ibigin ng tao, at Siya ay karapat-dapat sa lahat ng pag-ibig ng tao. Ngunit hindi lahat ng tao ay may kakayanang ibigin ng Diyos, at hindi lahat ng tao ay maaaring magpatotoo sa Diyos at humawak ng kapangyarihan kasama ang Diyos. Dahil sa kaya nilang magpatotoo sa Diyos at maglaan ng lahat ng kanilang mga pagsisikap sa gawa ng Diyos, ang mga taong tunay na umiibig sa Diyos ay maaring maglakad saan man sa ilalim ng mga kalangitan nang walang sino mang susubok na tutulan sila. At maaring lang gamitin ang kapangyarihan sa lupa at pamunuan ng lahat ng mga tao ng Diyos. Ang mga taong ito ay nagsasama-sama mula sa iba't ibang dako ng mundo. Sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika at may iba't ibang kulay ng balat, ngunit ang kanilang pamamalagi ay may parehong kahulugan. Lahat sila ay may pusong nagmamahal sa Diyos. Lahat sila ay dala ang parehong patotoo at mayroong parehong kapasyahan at parehong hangarin. Ang mga umiibig sa Diyos ay maaring maglakad ng malaya sa buong mundo. Ang mga taong nagpapatotoo sa Diyos ay maaring maglakbay sa buong sansinukob. Ang mga taong ito ay minahal ng Diyos. Sila ay pinagpala ng Diyos at sila ay magpakailanmang mabubuhay sa Kanyang liwanag.